Amen. Ano? Oo, ano po. Ah, ano kaya ano, unahin na natin yung ano, yung Holy Communion. Hindi, ano una, okey. Mamaya na. Okey, okey. 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 Okey, magandang gabi mga kapatid at, tayo po ay, muli mag-aaral ng salita ng Panginoon, Bible study, 'no. Ang ating pinag-aaralan ay, banal na kasulatan ng Diyos. At yung nakaraan at tayo ay nagdiriwang ng, Holy Week, 'no, mahal na araw, 'no. Every year, ito po ay ginagawa ng Kristiyano. Itong, Holy Week na tinatawag, ito ay, inuulian natin, 'no, kinikilala natin na ang ating Panginoon na siya po ay, nabuhay, 'no, siya po ay, inilibing at tatlong araw siya ay muling nabuhay. Kaya yan po yung ating, doktrina, 'no, ng Christian noon, 'no, na lahat ng Kristiyano sa buong mundo dine-celebrate po natin yan. Yan po yung pinaka-doktrina natin na na death, burial, and resurrection. Na ang ating Diyos ay tunay na buhay dahil siya ay muling nabuhay ng mga patay. Na ngayon siya po ay nakanuknok sa kanan trono ng Diyos Ama na tinatangpa ng milyong-milyon na mga anghel, 'no, o naktanak ng mga anghel, 'no, at ang mga Kristiyano na naroroon na sa langit at tayo man at nalupa pa, 'no, ay ating tinatamba ang ating Panginoon Jesucristo, 'no. Na second person, 'no, ang ating Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo. Pagdating ng araw, 'no, pagdating ng tinatawag natin yung rapture of the church, pagdating natin doon, makikita na po natin ang ating Panginoon ng harapan, 'no, na buhay ang ating, tinatampanayanan. Kaya napapanat natin tayong mga Kristiyano, napapanat natin ay yung Diyos natin na tinanggap ay buhay na Diyos. Dahil maraming Diyos, 'no, pero, 'no, ekeng Diyos. So, yung Diyos natin ay, talagang buhay na Diyos. Kaya ngayon, ating pag-aaralan ngayon, dapat ang ituturo ko talaga, bagamat biglaan lang po, 'no, biglaan lang, kanina lang po, gabi na, 'no, nabigyan ako ni Teacher Arma, dahil si Ate Vilma hindi siya available dahil napangyata ng allergy, 'no, kaya biglaan, 'no. Ang ituturo ko sana, direct-direct yun, 'no, yung ituturo ko ngayon. Pero naiba, 'no, medyo iniba ng Panginoon, kaya inisip ko na lang dahil yung linggo yun naman itinuro ng mga pastor natin ng resurrection, 'no, alam na po natin, 'no, tayong mga Kristiyano. Ngayon, ang ituturo ko ngayon, may kinalaman pa rin, pasensya na ho kayo, 'no, may kinalaman pa rin na mga nangyayari sa huling araw na 'to, 'no. Kaya ngayon buksan natin yung Bible sa Matthew 24. Oh, alam na po natin, 'no, kasi masyado ng, pamilya na po natin yung Matthew 24, 'no. Marami na ho nagtuturo ng Matthew 24. Sabi ng Matthew 24, verse 1, habang Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga Olibo, panihip niyang tinanong ng kanyang mga alagad,
Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Palatandaan ng yung palatandaan daw ng muling pagparito, yan yung second coming, no? Yan, yung mga nakasalanan natin, second coming po yan, yung pagparito ni Jesus na literal na bababa-ligas nito, no? Ang sabi nito, at nagkatapusan ng mundo. Kapag sinabi mong katapusan ng mundo, no, yan po yung new heaven and new earth, no? Yan po yung katapusan ng mundo, no? Mapaguhin, no? Mapaguhin ng Panginoon itong mundo na 'to, langit ay nga magkakaroon ng panibagong langit at panibagong mundo, no? Yan po yung katapusan ng mundo. Verse 4, lumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo," ng Panginoon ito, "mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman," no? Kaya ito pa lang, no, na unang dagot pa lang ng ating Panginoon, sa unang dagot ng ating Panginoon, mag-ingat tayo upang hindi tayo mailigaw ninuman, no? Patayin ko muna. Maraming kaparito na pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami din ang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga napanan at makakapanian ng mga tikmaan na iba't ibang tao. Ngunit huwag kayong mapapahanap dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Verse 7, magnanapan-napan ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol na maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y patimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Ang Diyos ang makapalat na kanyang buhay at makapangyarihan salita ng Diyos. No? Tumingin muna kayo kay Brother Nathan. No? Dito makikita natin mga kapatid, no, ng tinanong ng mga anagan. No? Bakit tinanong ng mga anagan? No? Ang kanilang guro na Judas. At nga, yung panahon na to, ang ating Panginoon, na po ay nagtuturo na kanila, no? Tinuturuan ng Panginoon Diyos ang kanyang mga anagan, no? Yung patungkol na gospel of the kingdom. No? Makinig po ay mabuti, ha? Tinuturo ng ating Panginoon sa kanila yung paghahari ng Diyos dito na lupa. Palagi natin yan, palagi tinuturo niya sa kanila na ang Diyos ay maghahari ito na lupa. No? Kung pag-aaralan natin yun, siguro na nakaatin na ho kayo ng seminar natin na eschatology, kapag namin mong gospel of the kingdom, yung paghahari ng Diyos dito sa lupa, no? Yan po yung mangyayari po niya pagdating ng millennium reign. Noong maghahari si Jesus na millennium reign na 1,000 years. Yun tinuturo niya sa kanyang mga anagan. Kaya itong mga anagan nito, meron din ng idea, no? May idea sila, natatanong sila, kaya nila naitanong ito, no? Kaya nila naitanong, Panginoon, kailan ba mangyayari, no? O ano yung mga pagtanda ng iyong pagparito? At nga, yun yung tinuturo sa kanila ng Panginoon. Bagamat hindi pa nila naiintindihan, hindi pa nila nalalaman yung mga sinasabi ni Jesus na kanila yung paghahari niya dito sa mundo na to. Kaya ito yung mga sinabi ng mga anak niya, Jesus, ngayon tinagot nila ng Panginoon. Ito, yung tinagot nila ni Jesus, ang tanong, ito mga kapatid, ang tanong, no? At ito ba ay nangyari na?
ito ba ay, pinapatungkol ba 'to ng ating Panginoon Diyos sa panahon nila? At maraming nagtuturo ngayon kaya maging maingat tayo sa mga napapakinggan natin, 'no, na mga napapanood natin sa internet, sa TikTok, sa YouTube, maging vigilant tayo. Bakit? Ang sabi ng Panginoon ito, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan." 'No? Do not sleep, 'no? Huwag kayong magpalinlang. Ibig sabihin, 'no, mga kapatid, itong sinasabi ng ating Panginoon Diyos, itong oras mismo na na sinasabi niya, hindi ito pinapatungkol niya sa panahon nila. Naunawaan niyo, hindi ito pinapatungkol ni Jesus sa panahon nila at sa panahon ng mga early Christian, sa panahon ng mga apostol. Hindi ito sa panahon nila, 'no? Kaya maging-maingat tayo at sa panahon natin ngayon, may mga nagtuturo, ito daw ay nangyari na daw ito sa panahon ng ating na mga apostol, sa panahon ng mga early Christian. Yan yung kanilang interpretation, 'no? Ginagamit po natin yung mga kapatid, 'no? Yung interpretation ng iba't ibang mga nagtuturo ng eschatology, 'no? Pero kung uunawaan natin, kung iintindihin natin na unong ng banal na Espiritu ng Diyos, kaya po mga kapatid, 'no, ang pinakamaganda para hindi ka mawala, hindi mamali ang iyong pag-i-interpret, 'no. Dapat hindi tayo nananangan na natutunan natin. Hindi tayo nananangan na napag-aralan natin sa Bible School. At marami ngayon nananangan ng mga napag-aralan nila sa Bible School. Pero hindi masama po mag-aral ng Bible School. Amen, huwag niyo ma-misinterpret na ako'y nag-aral din ng Bible School, 'no? Ang pinakamaganda, 'no, ang pinakamaganda para hindi ka mawala, hindi mamali ang interpretation natin, lalo na po itong eschatology, 'no, na manalim po ito, napakalalim nito, 'no, na ito ay prophecy, ito ay prophecy, 'no. Kaya manalim po siya, 'no. Kapag hindi ka nananangan sa sarili mo, huwag tayong manangan sa napag-aralan natin. Mas maganda, 'no, nananangan tayo sa banal na Espiritu ng Diyos. Sa tulong ng Holy Spirit, 'no, kapag ina-acknowledge mo ang Holy Spirit sa buhay mo, hindi ka mamamali, 'no. Dahil ang Holy Spirit ang siyang ating teacher, 'no. Yan yung ating helper. Amen? At dito pa lang, Teacher Ama, paki-mute po yung maingay. Hindi ako ma-interrupt. At dito pa lang, mga kapatid, mag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw ni numan. Mga kapatid, ano, sa panahon natin ngayon, siguro alam ninyo, nararanasan ninyo, sa panahon natin ngayon, nagkalat ang deception. Amen? Maakituan doon, na buong mundo, 'no, sa social media, na lahat, ang daming fake news, ang daming deception ang nangyayari ngayon, 'no. Ginagamit ang AI, 'no, lalo na yung AI na yan, 'no, ang daming na-deceive, 'no, akala mo totoo, 'no, pero gawa lang ng AI. Kaya ito mga kapatid, itong sinabi ng Panginoon Diyos, hindi ito patungkol sa panahon nila. Kaya sabi ng 5, maraming papalito sa pangalan ko, mapapagkap nila ang Kristo, marami nilang mainiligaw, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga tikmaan sa iba-ibang tao, ngunit huwag kayong mapapahala na dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katakutan ng mundo,
Magnanapan-napan ang mga pantya at ganyan din mga kaharian magkakaroon ng pagkatumininaw na maraming lugar, 'no. Dito na pinasa ng ating Panginoon, sinabi ng Panginoon Jesus dito, uulitin ko, 'no, na panahon ng early church, 'no, na panahon ng panahon natin nga noon ng mga 1940s, 1950s, 60s, 70s, 'no, marami ng nagkaroon ng lindol, marami ng, nagkaroon ng World War I, World War II, 'no? Marami nagtuturo, yun daw ay nakatuna o ito daw yung na-fulfill na daw, 'no? Sabi nila na-fulfill na yung giyera, yung lindol at ang dami ng nangyari, nagkaroon na ng giyera, 'no? Kaya tayo, may mga Kristiyano, may mga pastor na sabi nila, ang matagal na yan, tinuturo na yan, bakit hanggang ngayon hindi pa nangyayari? Tayo, bakit sinasabi nila at darating ng Panginoon, nangyari na yung ganito, lindol, nangyari na yung giyera, 'no? Bakit hanggang ngayon, matagal na tinuturo yan, 40s pa lang, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, bakit hindi pa nangyayari? Bakit? Kasi itong prophecy na 'to, maulit, itong prophecy na 'to, itong sinasabi ni Jesus, hindi ito patungkol sa panahon nila, yung present nila. Hindi ito sa panahon ng World War I, World War II, hindi ito yun na pinapatungkol. Itong prophecy na 'to, pinapatungkol 'to na huling hindi pa nagaganap itong sinasabi na 'to, itong eksakto na sinasabi ni Jesus na makakarinig kayo ng labanan, makakapanig tayo, 'no, magkakaroon ng labanan, bawat bansa, kaharian, hindi pa ito napupulfill. Sigurado maraming tatatangkilik. Ha? Nangyari na yan, eh. Ang dami na nakakera, eh, dami na nagtutumi. Uulitin ko mga kapatid, ang prophecy o Tagalog muna, 'no, ang prophecy, mga kapatid, kapag sinabi mong prophecy, 'no, ito ay mangyayari in the future, 'no. Ito ay pinapatungkol ni Jesus sa mga huling araw. Kailan ba yung huling araw? Maya-maya malalaman natin bakit. Ano yung huling bakit? Ano yung huling araw, 'no? Ngayon, makikita natin ito, mga kapatid, 'no. Revelation, dadakaw tayo, Matthew for Revelation. Revelation chapter 6. Papahayag sa Kabanata 6, versikulo 1. Ang sabi dito, hindi po ito ay italing prophecy, hindi pa nagaganap ito. Nakita kong inalis ng kordero ang una sa 7 selyo at narinig kong sinabi na kita sa 4 na buhay na nilalang sa tinik ng tinakas ng tunog, halika! At nakita ko ang nagkabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana, binigyan niya ng korona at niya umalis upang patuloy na manako. Nang alikin ng kordero ang pangalawang selyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, halika! Ikalawang kabayong pula ang hinumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpatimula ng tikmaan sa lupa o sa mundo upang magtatayan ang mga tao. Binigyan niya ng isang malaking tapak
Nang alitin ng kordero ang pangatlong teryo, narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, "Halika, isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan at nakasakay dito." May narinig akong parang isang tinig na nagmumulat na kinaroroonan ng apat na buhay na nilalang na nagsabi, "Isang akar na trigo lamang ang mabibili ng dahon na maghapon, trabaho, at 3 akar na harina lamang ang mabibili na ganoon din halaga. Ngunit wag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak." Nang alitin ng kordero ang pang-apat na teryo, narinig kong sinabi ng apat na buhay na nilalang, "Halika, isang kabayong maputla ang nakita ko at ang pangalan na nakatay dito ay kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan at gutong tanod at mapangit na hayop na lupa." No? Dito mga kapatid, ito ay isa ring prophecy na hindi pa nangyayari. No? Kaya mapapansin natin, no, yung sa mga sinasabi ng Bible, no, mapapansin natin, hindi ito pinapatungkol na panahon nila. Bagamat ito'y itinunat 2,000 years ago na, matagal na itinunat 'to, pero hanggang ngayon hindi pa nafu-fulfill. Kaya kahit na marami nang nangyari sa panahon na yun, no, nagkaroon na ng lindol, no, nagkaroon na ng taggutom, nagkaroon ng giyera, hindi nangangahulugan na fulfill na yung sinasabi na nakasulat na Bible. Amen? Ito pa, pinakapatunay inyo po. Revelation 13 o 11, ang sabi dito, yung dalawang takya, ang sabi dito, sa verse 9, "Sa loob ng 3 kalahating araw, ang kanilang mga bangkay ay pagmamasdan ng mga tao." Hindi po, pagmamasdan ng mga tao mula sa iba't ibang lipi, lahi, wika at bansa, at hindi papayag ang mga ito na mailibing ang mga bangkay. Magaganap ang lahat ng tao sa daigdig dahil sa pagkamatay ng dalawang saksi. Mag-iiwan sila, magbibigay ng mga regalo sapagkat ang dalawang propetang iyon naglulot sa kanilang nandamit at kahirapan. Iiyak po mga kapatid, ito ay 2,000 years ago na ito ay itinulat. Pero bakit sinasabi sa Bible, sa Biblia, no, makikita daw ng lahat ng tao? Yung panahon ba ng mga early Christian, may internet na ho ba? Wala pa. May YouTube na po ba na panahon nila? Na wala pa. Pero bakit nakasulat dito, makikita ng lahat ng tao? Nakukuha niyo na ho? Na mapu-fulfill 'to, na mangyayari 'to, no? Anong panahon ito na binabanggit ni Jesus ng Holy Spirit? Na panahon natin ngayon. Hindi ito na panahon ng mga apostol. Hindi ito pinapatungkol sa panahon ng mga revivalists. Kaya tayo, tagal-tagal na yan, bakit hindi pa nangyayari? O dami-dami na nagtuturo yan, hanggang ngayon wala pa, di ba? Ngayon, mga kapatid, yung pinag-aaralan natin, patungkol sa eschatology, the doctrine of the last days, the end times. Ito po, yung lahat ng nakasulat dito, lahat na nakaprofit dito, mangyayari ito na panahon natin ngayon. Bakit ko nasabi? Isang patunay, yung sinasabi na makikita ng lahat ng tao, mapapalitaan ng lahat ng tao,
Kaya nga nung anak na Matthew 24, di ba, mapapalitaan ninyo. Sa panahon nila wala kang radyo. Eh, ngayon wala kang radyo. Paano malalaman nila na paano malalaman ng mga bantang Amerika, bantang Pilipinas na ito yung mga nangyayari sa Israel? Wala pa, 'no? Wala kang radyo, wala kang TV, wala kang balita noon. Pero tinatapit dito, malalaman ninyo, makikita ninyo, mapapalitaan ninyo sa iba't ibang tao na magkakaroon ng giyera. Wala pa sa panahon na wala pang gano'n. Kahit nga telegrama wala pa. Naiintindihan niyo po, naunawaan niyo? Kaya ito, itinunat ko naitulad ko, hindi ito sa panahon nila mangyayari yun. Mangyayari ito sa panahon natin ngayon at sa panahon natin ngayon, technology na ho tayo, 'no? Pa pa ano patunay? Ano patunay? Ilang pindot mo lang sa internet, alam mo na ma oras mismo mapapalitaan mo na ngayon. Example, yung ngayon na bagong balita ngayon, latest ngayon, itong araw na 'to, oh, nabalitaan natin ngayon, yung narinig niyo ako nakita ko, nabalita ko. Oh, nag-warning na si Trump sa Iran. Patatapusin niya ang nuclear bomb, nuclear plant na Iran. At yung nakaharang, no, yung nakaharang na mga barko patatapusin niyo. Kailan bukas kapag ang Iran ay hindi lumapit para magkaroon ng stock, no? Kapag nagpatiyak pa rin ang Iran, kaya ang warning nila 8 AM, 8 ng umaga sa Pilipinas time natin, patatapusin na nila, titirahin na nila ang Iran. Hindi yun po, ang pindot mo ng internet, nalalaman na natin kung ano nangyayari sa iba't ibang tao ng mundo. Tama? Ang pindot mo nakikita mo na kung ano mga nangyayari sa buong mundo. Bakit? Anak na ang CCTV sa buong mundo. Kaya nakikita na natin ay sinasabi ng Bible na makikita, malalaman natin, mapapalitaan natin, eto na po yun. Ibig ng sabihin, mga kapatid, mapupulfil na ang prophecy na Book of Revelation, Book of Daniel, Book of Matthew, na sa panahon natin. Kaya mapanat ka, kapatid. Napapanat mo, napapanat ko, at no, na panahon na to, mangyayari sa atin. Tama ba? Mapanat na tayo. ay na mag-excited tayo. Hindi mo, pinanganak tayo, no? Na panahon na to, at makakaputan natin, imagine nyo. Kaya mag-iyan tayo, kaya maging vigilant. No? Kaya kailangan sa panahon natin ngayon, mag-iyan tayo, maging makakananin. No? Kaya yung ginagawa natin, preparation, paghahanda, para lalong tumibay yung pananampalataya mo, natin. No? Ngayon, tututok tayo, no? Noong sa Revelation chapter 6, yung 4 na teryo, hindi niyo po mga kapatid. Nakita ang inanit ng Cordero,
Ito yung napag-aralan na natatandaan natin, ito yung pinag-aralan natin 'no, yung, 7 selyo, 7 trompeta, 7 mangkok. Naalala niyo po, ito 7 selyo 'no. Ang sabi nito, narinig kong sinabi ng apat na libo ng buhay, ninanang sa isip ni nakatagpunog, halika at nakita ko ang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at iya'y umalis upang patuloy na manakop. Conquer, isa siyang conqueror, isa siyang mananakop, 'no? May mga nag-i-interpret, ito daw ang ating Panginoon, yung ating puti. No, wrong, mali po yun, mga kapatid. Hindi ito hindi ito ang ating Panginoong Diyos, 'no? Ito ay isang, symbolic, 'no? Ito ay simbolo ng mga kapatid, yung kabayo nito, simbolo, 'no? Hindi siya yung literal na makikita natin na may kabayo na puti na lumilipad, 'no? Hindi ho gano'n, simbolo ng puto. Kahit dito makikita natin, ah, puting kabayo na nakasakay na puting kabayo. Yung puti, yung white, yung puti nito 'no, ito ay, sumisimbolo siya ng kapayapaan. At yung puti, purity o kapayapaan 'no, peace 'no. Pero ang sabi nito, nakita ko ng kabayong puti na nakasakay na may hawak na pana. Bakit may pana? Ang pana, ibig sabihin ng pana 'no, ito ay nagre-represent, mga kapatid, na war, power. Binigyan siya ng pana, eh. Ibig sabihin, handa siyang lumaban, 'no? Pakunat niya siya labanan. Nakuha niyo, 'no? At ang sabi nito, nakasakay na may hawak na pana, binigyan siya ng korona, authority, power, 'no? At iya'y umalis upang patuloy na manakop. Walang iba, itong tao na 'to, o itong nakasakay sa puting kabayo, walang iba kundi si Antichrist o si Antikristo. Alam na po natin 'no, ang isang katangian ni Antikristo. Si Antikristo 'no, ang gagawin niya 'no, mag-implement niya worldwide, una Israel at sa buong mundo na magkakaroon ng peace treaty. Ilang taon yung peace treaty na yun? 7 taon. 7 taon na peace treaty. Yun yung white, nakaputi, nakaputi 'no, nakaputi yan, yung bunot niya ng kapayapaan. Di ba ang ganda? Na hindi natin alam, yun ay skepto. Kaya nga sabi nito, mag-ingat kayo, mapagpantay kayo dahil ang bandaraya sa paraphrasing 'no, ang deception ay kakalat sa buong mundo sa panahon natin ngayon. Kaya itong tao na 'to 'no, na walang iba kundi si Antikristo, ang dala-dala niya is treaty, kapayapaan. Pero ang sabi dito, mga kapatid, meron siyang hawak na pana at may korona at iko-conquer niya, 'no? Hindi ito gawain ng Diyos, hindi ito gawain ng ating Panginoong Diyos. Ito ay isang gawain o isang katangian ni Antikristo. Kaya doon sa Daniel chapter 9:27, ano na ang sabi doon? Daniel 9:27, bagamat alam niyo na ho 'to, pero i-re-remind pa rin tayo ng Panginoon. Daniel chapter 9:27, dito kinuha yung 7 years. Ano sabi dito? Daniel, ano yun po ay narin natin malaman, mga kapatid, 'no, ang mga nangyayari sa panahon natin ngayon at yung mga nakasulat sa Biblia, 'no, na tamang interpretation. Ang sabi dito, Daniel 9:27, makinig po tayo mabuti.
Sabi dito, ako, Daniel 9:27. Ang haring ito, hari, no? Kapag sinabi mo hari, leader. Ang haring ito'y gagawa ng matibay, hindi po ito yung nakaputing kabayo. Nakataan ng kabayo. Ang haring ito'y gagawa ng matibay na kasunduan na maraming tao na loob ng isang linggo, 1 week, no, equivalent na ng 7 years. Papatikinin niya ang paghahandog, ilalagay niya sa itaas ng templo ang katuklam-tuklam na katapanganan, mananatili ito roon hanggang nawaas na ng Diyos ang nagnagay nito. Iyon po, mapapansin niyo po, ang sabi dito, yung 7 taon dito, no, ito ay equivalent ng 7 years. Ngayon, ang sabi niya, makikipagkasundo daw niya na loob ng 7 years. Yan yung peace treaty na talatala niya, no? Magkakaroon ng peace treaty sa Israel at sa buong mundo. At ang sabi nito, pagkatapos ng kalahating linggo daw, 3.5 years, pagkatapos ng 3.5 years, yung kanyang peace treaty, no? Hindi mangyayari yung 7 taon na peace treaty. Kalahati lang daw. At doon kalahati. Pero yung another 3.5 years, ano na o, iba na. No, nag-iba na ho niya. No? Kaya nga, ang book of Revelation, no, ni Antichrist, magmumuang tupa. Magmumuat ng tupa. Ako sinabi mo ang tupa, maamo. No? Anagang kaakit-akit. No? Pero hindi natin alam, na likod pa na noon, na maskara niya ng dragon. Kaya maghahari ang deception sa buong mundo sa panahon natin ngayon. Kaya itong si Antichristo, mga kapatid, no? Buhay na po na ngayon. Buhay na po na ngayon. Hindi ho na baby, hindi pa ho na baby o hindi pa pinapagay, hindi ho. Nandito na po na na panahon natin ngayon. Kaya ang palatandaan, malalaman mo o katangian ng isang Antikristo kapag nagsasabi na niya ng peace treaty sa Israel at sa buong mundo. Ito yan na mga palatandaan na malalaman mo yung katangian ng isang Antikristo na kapag nakita mo ang isang leader, no, ito ay hindi po na religious leader, ito po ng political leader, ayan yung hari, no, ang policy ng isang leader, no, isang political leader, no, mga kapatid. Isang political leader, makapangyarihan at ma-influence ng leader. At ipitikat niya makikilala niya Maraming tao ang hahanga sa kanya at ano niya, magaling magsalita, no? Makikita mo yung influence niya, ang lakas ng influence niya, ang lakas ng ano yan, yung kanyang ang tao, no? Ano tawag yun? Yung ano yan, yung tao, matawag na, oo, yun, thank you. Yung charisma niya na tao, no? Kaya marami hahanga sa kanya. Kaya itong tao na to, itong Antikristo na to, hindi mo pagkakamalan na Antikristo. At ang isang Antikristo, yung tunay at marami nagnaman na Antikristo, no? Yung tunay na Antikristo na naka-prophet sa Bible. Ang isang Antikristo na makikita mo, hindi niya yung lilitaw o mapapakinanan niya na ako, si Antikristo, hindi gano'n At may mga dapat napapakinanan natin Ako, si Antikristo, hindi ho gano'n. No? Eking Antikristo yun. Hindi niya yung nakatulad na prophecy.
ang nakasulat sa prophecy, ang maliwanag, ang time, no, mapapanggap muna niya. Kaya nga sabi doon na Daniel 9:27, maghahandog sa templo, ibig sabihin ng naghahandog ka sa templo, no, ibig sabihin, ano niya, ng religious, no? Hindi siya mukhang demonyo, hindi siya katulad nila Hitler, hindi siya katulad nila ng Paraon, hindi siya katulad nila Nebuchadnezzar, no, na ang pagkakinalaan nila, ang pagkakainan ng daan nila, wicked agad. Pero ito yan si Kristo, hindi niya makakailangan gano'n. Amen? Paano siya makapagninang ng maraming tao kung ang pakilala niya agad sa kanyang sarili ay isang wicked, masama. Kaya nga mapapanggap niya na parang may relasyon, parang ng reliyosong tao. Kaya nga pagtayo ng templo sa Israel, no, pangungunahan niya ang maghahandog natin. Maliwanag na binasa natin, maghahandog na sa templo. Kaya maraming tao ang hahanga sa kanya kasi ang alam nila, itong tao na to ay makadiyos. Amen? Kaya maraming tao ang manininang niya. No? Akala natin, kaya nga yung Matthew 24:24, kahit ang mga hinirang ng Diyos ay matitistim. Yung Matthew 24:24 na yun, hindi pa napupulpi yun, mapupulpi yun, yung Matthew 24:24, sa panahon natin ngayon, kapag lumitaw yan ay maraming matitistim kahit ng mga hinirang ng Diyos daw, kahit ang mga Kristiyano, mga pastor ay matitisip niya. Kasi ang alam nila na nakikita sa kanya, no, baka Diyos. Mukhang tuka. No? Pero hindi natin alam, mga kapatid, after ng 3.5 years, ano natin? Daniel 9:27, pagkatapos ng 3.5 years, ano sabi doon? Pagkaranan ka natin ko, papatiinin niya. Iba na ho na dito. Dito na po lumitaw yung kanyang tunay, no? Yung tunay na pagkatao niya, no? Papatiinin niya ang paghandog. Yung una, naghahandog niya. Ngayon, patiinin niya na. Inalagay niya na itaas ng templo o yung third temple ang atuknam na kalapas-anganan. Hindi po, nalaspat-anganin niya na ang Diyos na loob ng templo sa Israel. Mananatili ito hanggang nawakas na ng Diyos ang naglagay nito. Hindi po, noon sa 2 Thessalonians chapter 2, ikalawang Thessalonica, makikita rin natin dito, chapter 2, makapatid tungkol naman sa pagpapanik ng ating Panginoon Diyos at sa pagtitipon sa yung pamakapiling niya. Nakiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mapapahala kung mapalitaan ninyo dumating ang araw ng Panginoon. Huwag kayo maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaraw, kahaya o inulat namin. Huwag kayong makapadaya kaninuman. Puro deception, di ba? Huwag kayong makapadaya kaninuman sa aninumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggang di pa nagaganap ang huling paghimatid dapat sa Diyos at sa paglitaw ng duwail ni Antichrist at itinakda na kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili. Ito na po niya, na po yung karugtong ng Daniel. Itataas niya ang kanyang sarili at kakanabanin ang lahat ng inikila ng Diyos. Lahat ng religion sa buong mundo, at kananabanan niya na. Sabi ito, no? Itakat niya ang kanyang sarili at kakanabanin ang lahat ng inikila ng Diyos at tinatampan ng mga tao.
Uuuliat na templo ng Diyos, Earth Temple. Uuuliat na pangatlong templo at makakainanan niya ang Diyos. No? Niya ang Betanya. Kaya dito, ito yung pinag-atangian ni Antikristo. Kaya noon na chapter 6 ng Revelation, yung puting kabayo, walang iba kundi ni Antichrist. Kaya ilan niyo po, ito no? Yung pana, lumit yung puno niya ng war, mahilig na gera. Mahilig na laban. Yung aayaw na kanya, yung aakitaan niya, nadabanan niya, kaanabanin niya. Kita yan nakatangian ni Antichrist. At ito niya i-conquer. Yung kayamanan ng bansa, ito niya makuha yun. At yung corona, yung makikita natin yun, yung corona yung power, ay makapangyarihan niya, mga kapatid. Hindi niyo po mga kapatid. Kapag nakita na natin, no, sa YouTube, sa internet, na may isang leader, no, kapag may isang leader, na gano'n ang ginagawa, walang duda na siya ang sinasabi ng Bible ng puting kabayo. Yung nakatakas na puting kabayo. No? Walang iba kundi si Antikristo. Kasi makakaina na uli ito ha, makakaina na niya na ng Kristiyano. Yung ironic nun eh. No? Makakaina na niya na siya ay followers ni Christ. Imagine mo. Tignan sa Bible, si Judas, hindi na mga napili ni Jesus, pero naging akil na Diyos. Not the 30s, no? Hindi po ha, not the 30s, verse 56, no? Kaya makikita mo, antay talaga, no? Yan, sa 30s, ang sabi ito, ito pa'y nakataon lang. Ang sabi ito, muna noon marami na kanyang mga anagat niya, mga anagat niya, muna noon marami na kanyang mga anagat ang tumalikod at hindi na tumama sa kanya. Tignan mo, yan, chapter 30, mga anak niya, imagine mo, ilinana nila ito ay Diyos, Betanya, and yet, tumalikod sa kanya. First John, chapter 2, chapter 3, papatayin ka ni First John, no? Ganun din. Kaya nga tinawag ni John, yung kanyang mga atama na Antikristo, mga Antichrist. Hindi niyo po, mga Kristiyano na, and yet, tumalikod sa Diyos. Anti-Christ. Hindi agis na sila kay Kristo, agis na sila sa salita ng Diyos, agis na sila sa mga Kristiyano. Napanat nila sa mga Kristiyano, napanat nila sa salita ng Diyos, napanat nila kay Kristo. Kaya itong Antichrist na lilitaw o yung nakatulad na Bible ng person, ng tao, no? Ng mapapagkat niya na ng followers of Christ. Mapapag-ipat niya ng mga birthdays. Paano natin mahanap niya ay Antikristo? Hindi mo mahanap kasi nga, alam mo, Kristiyano. Nagpapagit niya ng mga verse.
Pero makikita mo, kung kaya nga nag-aaral tayo ng eschatology, 'no, makikita mo yung isang katangian ng isang Antichrist. Yung gawain niya makikita mo, yung katangian niya makikita mo, malalaman mo. Eh, dito 'no, makikita natin 'no, isang, nakataas na puting kabayo 'no, may pada, may korona at conquest o conqueror, iko-conquer niya. Kaya kapag nabalitaan natin magkakatayo kapag merong isang leader na tumatayo, sikat na buong mundo, 'no? At sa kasaysayan, ito makinig kayo, sa kasaysayan ng mundo, 'no, itong tao na 'to, 'no, halos halos lahat 'no, ng bansa 'no, lalo na kapag ayaw sa kanya, pinapakialaman niya yung mga bansa para lumunod sa kanya, tatakutin niya. At makapangyarihan siya, eh. Ano niyo po bakit niya matapang, bakit niya gano'n siya kakapul? Kasi meron siyang backup. Ano yung backup niya? Naalala niyo po yung Daniel chapter 7 sa Revelation, yung 10 hari, 10 sungay, yun ay nagre-represent ng mga ng mga economic leader, mga mayayaman po sa buong mundo. At ang sabi doon na Revelation, Daniel chapter 7, yung at 10 sungay na 'to, meron daw lilitaw na maliit na sungay. Itong maliit na sungay na 'to, magsasalita 'to na at anganin niya ang Diyos, walang iba diyan si Kristo, yung little horn. Eh, yung 10 sungay na malalaki, yan yung mga economic leader na sumusuporta sa kanya. Kaya sabi doon, yung 10 sungay na 'to, 10 hari na 'to, ito ay magpapatakop doon sa maliit na sungay. Kaya itong tao na 'to, itong leader na 'to, gano'n siya ka-powerful, gano'n siya kalakas, kasi meron siyang backup ng mga mayayaman sa buong mundo na sumusuporta sa kanya. Itong mga makapangyarihan ng mga mayayaman at mga economic leader, 'no, magpapatakop kay Antikristo. Kaya ito 'no, Revelation chapter 3, itutuloy lang natin. Ano kasunod? Anong mangyayari? 'Di ba, isa siyang conqueror, isa siyang makapangyarihan, ah, mahilig sa digmaan, sa giyera, 'no? Anong mangyayari? Siyempre hindi lahat ng bansa ay a-agree sa kanya, tama? Revelation, anong mangyayari? Yung pangalawang selyo, ito, yung pangalawang selyo ng alitin na kontero ang pangalawang selyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buwan na nilang, halika na isa namang kabayong pula na lumitaw na ang nakasaay ay binigyan ng kapangyarihan magpasimula sa daigdig ni tikmaan sa lupa upang mapatay ang mga tao, binigyan niya ng malaking tamak, 'no? Ito yan Kristo na 'to, 'no? Kaya yung unang kabayo, yung bunod niya, the war, giyera. Kaya nga may pana diyan, 'di ba? Siyempre giyera yun, handa siyang lumaban, 'di ba?
kaya magkakaroon ng World War III. At ang pinag-uusapan dito, nuclear bomb na. Kaya maraming mamamatay kapag nagkaroon ng giyera, no? Ngayon pa lang, no, marami na namamatay, no? At ang dami dito, no, magsisimula ng igmaan sa lupa upang mapatay ang mga tao. Minsan yan ang malaking tabak, no? Giyera po ito, war. Ngayon, ang may gawa ang lahat ng gawa nito, gawa ni Antikristo. Mamaya malalaman natin. Nakanikin na Cordero ang pangatlong teryo. Narinig ko ang sinabing pangalawang buwan na nila. Halika, itang kapayong itim. Ang kapayong itim, na nakita ko ay may hawak na timbangan ang nakatayo dito. May narinig ang parang isang tinig na nagmumulat at kinaroo ng apat na buhay na nilalang na nagsabi, isang taka na trigo naman ang mapipili ng tahon at maghapong trabaho at tatlong taka na harina naman ang mapipili na ganong tinghalaga. Ngunit huwag mong intinayan langis na unibo at ang anak. No? Ano at doon? Kapag merong gera, makapatid. Kapag may gera, ano at doon? Economy. Amin. Magmapatnaan ang economy ng bawat bansa at may gera. Kapag nangyari yun, no? Elos, magkakagulo. At igutom nag-aat na yung langis. No? Tandaan nito, kapag tumaas ang mga langis, ano at ano, magkakaat din ang mga bilihin at pagkain. Tama? Magkakaat yan. Ang sweldo mo, hindi tumataas. Ang sweldo mo, hindi tumataas yung mga pagkabilihin. Ano mangyayari? Mapakla ang economy ang bawat bansa. No? Lalo na, no, tumataas ang langis sa buong mundo. Ito ay disenyo ni Antikristo. Para anong purpose niya? Bakit mangyayari yun? Andaan natin, kapag tumaas ang mga umakda ang ekonomiya ng bawat bansa. No? Kapag umakda ang ekonomiya ng bawat bansa, mag-ihirap, magkakagutom, magkakaroon ng chaos, magkakaroon ng dalot, sakit karamdaman, etc. Ngayon, itong Antikristo na dito na niya makakakilala na kita ng Mestaya. At yung mayaman yan, dami niya na nakuhang kayamanan Ang dami niya nakuhang mga pera, yung mga nakuhang niya na yung mga nangis, nakuha niya na, ay mataatay, no? Bakit niya inaano yung mga bawat nangis ng bawat bante? Dahil mayaman na siya at meron pa ng backup ng mga mayayaman, ng mga economic leader, no? Ang gagawin nila, mag-o-offer sila na mga bansa, na mga mahihirap, na mga pumatla ekonomiya para iangat nila ang mga ekonomiya ng bawat bansa. Pero may kondisyon, may kapalit. Ano yun? One world government. Amen? Ay makakaroon ng one world government. Kaya kapatid, no, yung mga nakikita ninyo, yung mga napapalitan ninyo, na tinipis nyo, no, maging aware tayo, maging vigilant tayo, hindi na matunay na mag-iskan. No? Para patayin ng na-fulfill na to, kapag na-fulfill na to sa panahon natin ngayon, hindi tayo makakatama na mga Kristiyano na mga Kristiyano na ang matawag dito, yung
na mga yung hindi tayo makasama doon sa mga babaeng mangmang. Di ba may 10:13, right, na yun, di ba, mangmang ang tawag. Mga Kristiyano 'to, no, na yung 10 babae 'to nagre-represent ng mga Kristiyano, no. Yung 5 mangmang, bakit mangmang? Ay nga honesty, kasi hindi nila naghanda. Ano ibig sabihin nun, no? Hindi, hindi sila nag-aaral ng patungkol sa isang honesty. Ayaw nilang pakinggan, lalo na po ang pag-aaral ng patungkol sa end time, ayaw nila. Kaya maraming Kristiyano ayaw nilang pakinggan, kasi takot. Pero ang reality, eto na. Eto na yung realidad, no? Kaya ang tawag sa kanila mangmang, hindi na nakasama sa rapture. Kaya makita ko na tayo sa 5 birhen na handa. Wise, matalino, handa. Ito yung ginagawa natin, no? Naghahanda tayo. Kaya ngayon may alam na tayo, alam na natin, no, yung mga naka-prophecy sa Bible, no, patungkol na end times, no. Papatayin na yung mga pinag-aralan natin, hindi ka mangmang, no. Alam mo na, ito yung napag-aralan namin, mukhang ito na yun, mukhang ito na nga siya, ito na yung natin ng Bible. Kasi may idea ka na, may knowledge ka na sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi nakinig tayo. Kaya ho, na panahon natin, mapupulpil yung sinabi ng ating Panginoon na Matthew 24, sa panahon natin ngayon, na makakaroon ng gera na bawat bansa, na bawat kaharian, no, magkakaroon ng digmaan, ito na po yun. Magkakaroon ng lindol, no, magpatindi pa. Kung ano yung naranasan natin, mga nakaraan, magpatindi pa, maranasan natin. Ay doon na mapupulpil yung sinasabi ng ating Panginoon Diyos, no? Kapag ito ay naganap na sa panahon natin ngayon, like, sa panahon natin mangyayari ang mga nakasulat sa Matthew 24, Revelation, and Daniel. No? Kaya maki-excited tayo kasi dati mangyayari yun. Huwag tayo matakot. No? Huwag tayo matakot. Dapat nga ma-excite kasi bakit? Nano ang maghanda. Amen. Nano ang magpapakalalim, nano ang mag-aaral, nagsalita ng Diyos, at ayaw mo maiwan, ayaw mo mapahamak, di ba? Dahil sa panahon mo, sa panahon natin, mangyayari ito. Paindi ng paindi ang tribulation. No? Kaya ito, nandun na tayo sa tribulation. Ano yung tribulation? Trials and persecution. Sa panahon natin, nakakaroon na tayo ng mga trials. No? Ngayon na, no? Nakakaasa na mga ang mga nangis. Ang pilihin. At dapat po sa tribulation. No? Persecution, marami na pinapatay ng mga Kristiyano sa mga ibang bansa. Makalit ka sa Pilipinas, sa Amerika, sa Taiwan, o sa Mandugan, wala pa tayong ganun. Pero mangyayari po yun. Magkakaroon tayo ng persecution. Lalo na kapag lumitaw na si Anti-Kristo. Kaya itong ginagawa natin, tinuturo natin yung katotohanan kung ano sinasabi ng Bible, ng Biblia. No? Lahat tayo, nataan muna tayo sa tribulation sa kamay ni Anti-Christ. Maniwanag sa ikat ng araw, nataan muna tayo sa tribulation, no, sa kamay ni Anti-Christ.
Walang rapture na mauuna. Hindi rapture of the church ang mauuna. Anong patunay? Pasensya na ho, ha. Wag niyo na Teacher Amo, huwag niyo na patuloy na. Ang sabi dito, mga kapatid, Second Thessalonians chapter 2, upload ang nagtasalita through Holy Spirit, tungkol naman sa pagpapanik kung aming, tungkol naman sa pagpapanik ng ating Panginoon Jesus at sa pag-itipon sa atin o rapture of the church upang makapiling niya. Naiiutap kami sa inyo, sabi ni Paul, through Holy Spirit, is part ng Holy Spirit, na huwag agad magugulo ang inyong isipan, sabi ni Pablo, huwag agad magugulo ang inyong isipan o mapapahana kung mapalitaan ninyo dumating ang araw ng Panginoon. Sabi niya, kung meron kayo napapalitaan na dumating na ang rapture, huwag kayong maniniwala. Bakit ko nagsasabi, hindi ako huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o ikinulat namin. Huwag kayong makapataya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon, rapture of the church, hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat unless di pa nagaganap ang huling pag-imatik, falling away, ito yung mga Kristiyanong na falling away, tumanik ko kay Kristo, at ano pa, paglitaw ng luwail na nakapamakan. Anong ibig sabihin maapit? Ano sabihin? Hanggat di pa nagaganap ang huling pag-ibig, nilitaw muna ni Antikristo bago mag-rapture. Ayun namin ni Pablo, huwag ay maniniwala kapag may nagtuturo sa paraphrase, huwag ay maniniwala kapag may mga nagsasabi rapture muna, no? Huwag ay maniniwala kapag may nagsasabi nagtuturo na pray muna. Maliwanag na namin ni Pablo, huwag kayong maniniwala, huwag kayong makakadaya, kanino man, kung mayroong nagtuturo na dumating na ang Panginoon. Rapture. Ano sabi? Hanggang hindi pa ako nagaganap. Ano yan? Hanggang hindi nagaganap, magaganap muna yung falling away, no, yung pag-aliko kay Kristo, at yung paglitaw ni Antichrist. Kaya yan yung katotohanan. Kaya lahat tayo mga Kristiyano, nadaan muna tayo sa tribulation ni Antichrist bago magkaroon na tinatawag na rescue, no, o rapture of the church. Anong purpose ng rapture of the church? Uulitin ko na naman. Anong purpose ng rapture? Bakit natin uunin? Nahipat na paglitaw ni Antichrist, nahipat na persecution ni Antichrist, kaya ka i-rescue, kaya ka i-rapture? No. Walang nakasulat na gano'n. Ang sabi, kaya ka i-rescue, kaya ka i-rapture, 1 Thessalonians chapter 1 and chapter 5, 9, kaya ka i-rapture, kaya ka kukunin, dahil ipapaksak na ng Diyos yung kanyang puot, yung wrath of God. Yan ang purpose ng rapture, kaya ka kukunin. Maning-mani na tinuturo ng mga pastor na tinatamin na kaya tayo i-rapture para hindi daw natin maranasan yung wrath of Antichrist. Walang nakasulat na wrath of Antichrist o puot ni Antikristo kaya ka i-rapture. Walang ganun. Ang nakasulat, wrath of God kaya ka i-rapture. Naintindihan niyo po, naunawaan niyo po. Una-una,
hindi po ako dogmatic, mga kapatid, 'no. Hindi, uulitin ko, hindi po ako dogmatic. Ano yung dogmatic? Kapag sinabi mong dogmatic, ito yung leader, ito yung pastor o nangangaral na dapat paniwalaan ninyo. Dapat kung ano'ng sinabi ng nagtuturo, dapat, paniwalaan yun. Hindi tayo gano'n, 'no, at hindi ako gano'n, 'no. Lahat sa inyo, mga kapatid, kung paniniwalaan ninyo yung aking itinuturo o hindi. Lahat sa inyo, malaya po kayo, mga kapatid, at ginagalang ko anuman ang inyong paniniwala sa eschatology. Kung ano yung mga napag-aralan ninyo sa inyong Diyos, walang problema, 'no. Hindi ko pakikialaman yun, 'no. Kung ano lang yung pagkakaunawa ko, kung ano lang pagkakaintindi ko, yun ang ituturo ko sa inyo. Kaya nasa inyo kung paniniwalaan ninyo o hindi. O alam ninyo sa sarili ninyo na parang parang hindi totoo yun, parang wala sa Bible yun, i-reject ninyo, wag niyo kunin. Pero kapag naramdaman ninyo, 'no, na parang naramdaman ninyo na, sa puso ninyo na tama yung sinasabi ng Bible, tama yung interpretation na nagtuturo, 'no, nasa inyo, 'no. Kaya hindi tayo dogmatic dito, mga kapatid. Amen? Okay, pray tayo. Hallelujah. Father God, in the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, na naman po, Panginoon. Hallelujah, Lord, na itinulong namin, Holy Spirit. Yun lang po yung aking itinulong na kanila, Panginoon, na yun po pinapatuloy nyo sa amin lahat. Na maghihanda kami, Panginoon, lalo na po, na mga huling araw na to, na manapit na ma-fulfill, maganap, yung mga naka-prophecy na Bible, na ito na po, nakikita na po namin yung mga palatandaan. Kaya Lord, salamat po, Lord, na ina-aware mo kami, Panginoon, na pamamagitan ng pagtuturo ng eschatology. Salamat po, Panginoon, na lahat ng narinig namin, lahat ng natutunan namin, Panginoon, na alam namin na yun ay galing sa iyo, at naramdaman namin na inspired ng Holy Spirit. Lord, ihanda mo po kami, Panginoon. Patatakin mo ang aming pananampalataya na iyo. Lalo na po sa tribulation, na dumadanas na kami ng tribulation sa buong mundo. Naranasan namin, mga Kristiyano, yung mga trials na nangyayari and persecution nangyayari sa panahon namin ngayon. Kaya Lord, sa paglitaw ni Antikristo, Lord, lalo kami magiging matatag ang aming pananampalataya, Panginoon. Hindi namin i-deny. Handalabaya. Hindi namin i-deny ang aming faith na iyo, Panginoon. Hindi kami makapatatak ng mark of the beast. Kahit Lord, kahit na nagugutom kami, kahit nagugutom yung mga anak namin, Panginoon, apo namin, Panginoon, hindi kami makapatatak ng mark of the beast. Kaya Lord, tulungan niyo po kami lahat, mga tunay na mga Kristiyano, na ituro namin sa mga anak namin, na mga apo namin, na mga pamilya namin, yung mga magaganap na mga huling araw na ito, upang sila rin po, Panginoon, ay meron silang knowledge. May kaalaman sila, Panginoon, na mga mangyayari sa huling araw na ito. At salamat po, Panginoon, papanahin mo ang aking mga kapatid, dito po na Father Christ, at uli mo patatakin
ang mga anak mo dito sa Body of Christ, Panginoon, lahat ng mga natutulog dito, Panginoon, no, patuloy mo i-anoint, pahinga mo ng langis ang mga natutulog, Panginoon, na maramdaman nila, Panginoon, ang iyong anointing mo, Panginoon, in the mighty name of Jesus, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At na po, Panginoon, papalain mo ang mga anak mo, anumang aninang kahilingan o aninang panalangin, anumang yung prayer request nila, kagalingan, pagpapala, Panginoon, trabaho, negosyo, anuman yung Panginoon, Lord, i-grant ninyo ayon sa yung kalooban mo, Panginoon. I-honor ninyo ang panalangin ng mga anak ninyo, Panginoon. No, itanay mo ang kagalingan, itanay ninyo ang katsaganaan, Panginoon, sa panahon ng tribulation, no, mararanasan namin ang katsaganaan ng buhay, Panginoon. Mararanasan namin, Panginoon, yung tinatawag na supernatural, Panginoon. Hallelujah. In the last days, mararanasan namin supernatural. Ang gaya ng nangyari sa panahon ni Moses, yung manna from heaven, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, patuloy mong pataganain ang mga anak mo, material, physical, and spiritual, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, hindi kami magtatawa na makinig, mag-aral ng salita mo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Itanam na. Hallelujah. Amen. Okay. Ang dami natin, ha? 14. Okay. Parang pitim pa kayo, no? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ang naganap pa na. Hallelujah. Galing, no? Galing na Holy Spirit. Hallelujah. Grabe, no? Talagang itinyo naman. Hindi nakatawa, no? Hallelujah. Okay. Oh.
problema. Amen.